Ang nayon ng Barrow sa Alaska ay malayo ng 80 miles sa kabihasnan. Isang beses sa isang taon ay nakakaranas sila ng isang buwang gabi na kilala sa tawag na Polar Night. Malapit sa nayon, dumating ang isang estranghero sakay ng bangka, at tinatanaw ang isang malaking barko at agad na pumunta pa nayon. Sa labas ng nayon ng mga pulis na sina Evan at Billy ay may nakitang mga sunog na phone na kabaon sa yelo. Kanila ding pinagmasdan ng palubog na araw na di nila makikita sa loob ng isang buwan. Sa nayon, lahat ng tao ay naghahanda para sa isang buwang gabi at ang iba ay nagmamadali para makahabol sa huling eroplanong aalis. Dahil sa lahat ay abala, hindi na nila napansin ang misteryosong tao na pumuslit sa nayon at pinagpapatay ang Snow Dog. Balik sa mga pulis, chinek nila si Bo, dahil tumatagas ang gas ng bulldozer nito. Habang kinuha ni Evan ang tiket pangmulta rito ay nakatanggap siya ng report sa radio tungkol sa pagkamatay ng mga aso. Samantalang ang dating asawa ni Evan na si Stella ay papunta na sa airport para sa huling biyahe. Sa gitna ng daan, bigla siyang binangga ng bulldozer dahilan upang masira ang kanyang sasakyan. Hindi na maantay ni Stella ang maghahatak ng kanyang sasakyan kaya naman tinawagan niya si Evan para magpahatid sa airport, ngunit nagdahilan lamang si Evan na may gagawin pa siyang trabaho kaya inutusan niya si Billy na siya ang maghatid kay Stella sa airport. Ginawa ni Billy ang lahat para makaabot si Stella sa huling biyahe ng eroplano, ngunit di siya nakaabot. Kaya naman wala na siyang magagawa kundi isang buwan pa siyang mamamalagi sa Barrow. Samantalang si Evan naman ay tumungo sa mga asong pinatay. Brutal ang pagpatay dito. Ang mga may-ari na sina Ali at John ay walang maisip na taong may matinding galit sa kanila upang gumawa noon. Kalaunan ay bumalik na si Evan sa estasyon ng pulis, nandoon ang kanyang lola na si Helen at kapatid niya na si Jake na doon din nagtatrabaho. Nakatanggap sila ng report na may vandalism sa pabrika, kaya naman tumungo si Evan sa pabrika at doon nakausap niya sina Carter at Wilson. Kanilang pinaliwanag na sinunog ang helicopter nila kahit ang lugar ay nakalock. Samantalang sa cell tower, si Gus ay may narinig na ingay sa labas, agad niya itong pinuntahan para tingnan, ngunit paglabas nito lahat ng ilaw ay namatay. May isang misteryosong grupo na pumulibot sa kanya at agad-agad inatake siya at pinagsaluhang kainin ang kanyang katawan. Ang grupong ito pala ay mga vampira.